taon na. Eksaktong 3 taon na. Sistema, ikaw ang nagpagawa sa akin nitong mundong miniature. Ngayon, nalatag na rin ang mga kalsada. Naipatayo na rin ang tulay. Pati ang hardin ng gulay, ilang anihan ko na ring itinanim. Ang progreso mo, umusad ka naman kahit kaunti. Itago mo ng maayos ang jade pendant na ito. Ito ang susi para buksan ang bundok ng Tianfeng. At mahalaga rin ito para mabasag ang sikreto ng pag-akyat sa langit. Umatras kayo papuntang bundok ng Tianfeng. Bilisan ninyo. Kung ngayon palang malilipol ang sekta. Ang tanging paraan para mabuhay ang ating sekta ay makapasok sa ipinagbabawal na lupain ng bundok ng Tianfeng. Ibigay mo ang jade talisman ng Kenlan, batang yan. Baka sakaling mapagbigyan pa kita ng isang nalalabing kaluluwa. Bukas na ang sinaunang grand formation ng tagapangalaga ng bundok. Tapo na ang kulang na enerhiya ng mga Arco, at may gana ka pang umasa sa maliit na grand formation ng tagapangalaga ng bundok na ito. Ngayon, isasabay ko sa lupa pati ang pangunahing tuktok ninyo. Ha, ang galing naman ng kalokohan. Nakabilang ang mga pinto at bintana ng opisina ko. Katatapos lang buuin ang walang halatang modelo. Paano nakapasok ang dalawang insektong ito nang wala man lang hinga? At pula pa ang mga yon. Baka isang bagong uri ng mutasyong higanteng langgam. Tumakbo ka na, bakit hindi ka pa tumatakbo? Mukhang mayaman sa espiritual na enerhiya ang likod na bundok ng Kenlan. Sakto, gawin natin ang libingan mo rito. Aba! Bakit naglalabas pa ng pulang likido ang insektong ito? Ito ang premium kong buhay na lumot. Mahal na mahal ko pa naman itong binili ng malaki ang gastos. 5%, 55%. Sinisira mo ang modelo ko. Sobra ka na, nakakapikon ka. Ha ha ha. Imposible. Ano ba talaga itong sandatang Diyos ng langit? Ayusin mo ng mabilis ang swerte bago pa huli ang lahat. Hindi, kung hindi mabubur ang bahaging ito, na yung magpapalis ng buong mundo ng Kenlan, ang dating nakakatakot na matandang demonyo na yon, ay basta na lang napuksa ng isang puting halijing bumagsak mula sa langit, parang pinunasan lang at nawala. Ang daw ng langit. Ito na ba ang buhay na pagpapakita ng daw ng langit? Parang may kalat yata. Kailangan yatang gamitan ng brush para maayos. ang laruan na ito, kumikinang papala. Ako ang disipulo ng sekta ng Kenlan, si Yun Moxie. Lubos kong pinasasalamatan ang biyaya ng daw ng langit sa pagliligtas ng buhay. Ang bait ko talaga. Ang modelo sa mundong miniature na ito ay buhay pa. May built-in ding direct connection at buong episode subtitle translation. Yung. Tumayo ka muna. Huwag ka nang yumuko. Hindi ako naniniwala sa set na ito. Totoo ngang sumagot sa akin ang daw ng langit. Hindi nakatali sa karaniwang etika ng mundo, ang awa ng daw ng langit. Nagising si Mushi, talagang naiintindihan niya. Mas exciting pa ito kaysa maglaro ng full immersion na larong VR. Hindi kaya ang mga munting ito galing mismo sa sistema. Tama. Yung higanteng langgam na pinuksa ko kanina gamit ang cotton swab, hindi kaya isa rin itong maliit na nilalang. Bahala na, huwag na nating isipin pa ng sobra.
Kung sino man ang Sumire sa pasukan kong lumot, siguradong babawi ako, bagamat bagsak na ang mga panlabas na sekta. Hanggat napapangalagaan ang lupang ninuno, may pag-asa pa. Si Decanolin at ang mga disipulo sa labas, nakasilong pa rin sa lihim na silid sa ilalim ng lupa, pero wala silang mga supply. At hindi rin sila magtatagal. Kailangan kong humanap ng paraan para sagipin sila. Dakilang Panginoon. Sa sandaling ito, walang sino mang sa mahabang mga taon ang nakasipsip kahit kaunting bahagi, at sa mundo ng kultibasyon, itinuring itong walang silbing makulay na batong espiritual. Walang kapantay ang ganda ng puok na ito. Ang tanging may aalay ay ang batong ito. Kahit papaano, mapapangitiman lang ang dakilang Dao. Kasalukuyang progreso ng sandbox, 1%. Binabati ang Panginoon sa pagkuha ng 7 kulay na batong espiritu. Ang batong espiritong ito ay hindi basta masisira. Hindi ito tinatabla ng tubig at apoy. Pumunta ako sa sistema. Ikaw pala ang gumawa ng mga maliliit na nilalang sa sandbox na ito. Magpasok ka ng isang maliit na nilalang. Tumaas ng 1% ang progreso. Hindi ba ibig sabihin nun, basta sapat ang dami ng maliliit na nilalang, punuin ko na lang ang progreso ng aking sandbox. Pero ang problema, saan ako kukuha ng mga maliit na nilalang para ihulog dito? Sige na nga. Tingnan muna natin ang batong ito. Hindi ito basta mabubutas o madudurog. Hindi ito tinatabla ng tubig at apoy. Tapos kumikislap pa ng makulay na liwanag ang batong iyon. Anong klaseng mahiwagang bagay ito? Ni Katie Ting na alon ng espiritual na enerhiya ay wala, pero dama ang nakapanlulumong presyon ng dakilang Dao. Ano ba itong tinatawag mong batong espiritu? Malinaw na isa itong lika at walang kapintasan, premium na gintong kristal. At ang linis nito, sobrang linaw at plain na plain. Shen, ang linis na ito ay tunay na walang kapantay. Umabot na sa matingkad na kulay rosas. Handa kaming bilhin yan sa halagang 800,000, cash agad. Pasado po ba sa inyo? Walang problema. Isang basag na bato lang na walang halagang 1 sentimo sa mundo ng pagsasaka ng Diyos. Pero pagdating sa tunay na mundo, sa ilalim ng mga batas ng pisika, ito ay napakabihirang yaman na hindi mo mabibili kahit sa buong lungsod. Dahil tinawag niya akong kamustahin ang dakilang Dao, at nagbayad pa ng ganoon kamahal na protection fee. Ako pa naman ang Diyos ng paglikha. Dapat may kaunting dignidad akong pang Diyos man lang. Sunod, ay upgrade ang mga kagamitan. Maghanda para sa pagtatanim. Boss, bigyan ninyo ako ng isang set. Pinakamataas na antas na full spectrum LED na ilaw para sa mga halaman. Iyong may kasamang sistema ng kunwaring sikat ng araw. Tapos isa pang set ng micro na high pressure na ultrasonic mist maker. At ang pinakamataas na uri ng high chain na nutrient solution. Si Decanolin at ang mga alagad, naghihintay pa rin sa atin sa madilim na ilog at sa palasyo. Ngunit ang Zufan ay isa ng guho. Saan nga ba haantong ang kinabukasan ng aking sekta ng Kendlan? Dalagang mahal, huwag kang malungkot. Tingnan mo, magpapakita sa iyo ang dakilang Dao ng isang mahika. Siyam na palawit sa kalangitan. Hindi kaya nakatala ito sa mga sinaunang aklat? Ang makapangyarihang anyong tanda ng pagbubukas ng langit at lupa. Ang esensya ng buhay sa hamog na ito, talagang siksik at masigla hanggang sa ganito kalala. Hindi ako itinapon ng dakilang Dao bilang basurang walang silbi. Bagkus, nagbaba siya ng banal na bukal mula sa alamat, at muling hinubog ang ugat ng aking bundok ng Kendlan. Ito ang tunay na malusog na ekolohiyang mikroskopiko. Ayos na ayos, dalagang mahal. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa paghahanap ng mga kayamanan sa loob. Ako ang bahala sa labas at sa pagtatayo ng isang bagong base. Palakihin natin ito. At sama-sama nating likhain ang tagumpay. Sa loob lamang ng 3 araw mula nang ako ay nasa yugto ng Yuanying. Mula sa Jindan, nakatawid ako sa 3 malalaking antas, at diretsyong sumabog hanggang sa yugto ng Yuanying. Sa kasaysayan ng mundo ng pagsasaka ng Diyos, talagang halimaw ito. Ha. Talagang may lumitaw na pambihirang kayamanan. Hindi nakapagtataka kung bakit ang espiritual na enerhiya rito ay biglang umaangat hanggang langit. Maski ako, naramdaman ko ito kahit nasa napakalayong distansya. Panginoon ng Xuanming, nagdala ka ng mga tao para lusubin ang bundok ng Kendlan ng aking sekta. Ano ang pakay mo? HMM, batang yun.
Ikaw lang ang natira sa sekta ng Kenlan. Ganyan kagandang banal na lupain ng langit. Biyaya ng langit na lumalaban sa tadhana. Ngayon ay narito ang matandang ito para pangasiwaan ang banal na lupain na ito. Agad ninyong ibigay ang mga anteng-anteng ng pagkilala. Lumayas kayo, kung hindi ay wawasakin ko ang mga kaluluwa ninyo. Tapos. Tuluyan na itong tapos. Ginamit pa ng sekta ng Xuanming ang buong lakas ng kanilang sekta para kabkuban ang huling pangunahing tuktok natin. Itong banal na lupain ay mismong biyayang ipinagkaloob ng dakilang landas sa aming sekta ng Kenlan. Kung manggahas kang agawin ito, hindi mo ba ikakabahala ang parusa ng langit na bababa? Parusa ng langit. Hahaha, matagal nang nagsasaka ng daan ang matandang ito. Lalakad ako laban sa langit. Sa sariling espada lamang ako naniniwala. Makinig ang buong sekta sa utos. Ay latag ang maramihang espadang pamatay na hanay. Wasakin ang pangunahing tuktok ng Kenlan. Tapos na. HM. Kakagamit ko lang ng laso nitong palanggana. Bakit may insekto na naman? Grabe, ang insekto pa lang ito ay may kakayahang magningning. Paano kung makagat nito ang premium kung lumot? Hindi pwede, ang pagwisik ng pamatay insekto ay madaling magdumi sa kapaligiran. Para harapin ang mga insektong nasa pangkat, ang purong pisikal na depensa laban sa hangin ang tunay na sandata. Binata. Magpakita ka nga. Ang espadang ito na kayang pumutol ng bundok at ilog ay ang maraming espadang bumabalik sa sekta, hindi ba? Bagsak. Dakilang Panginoon ng Langit. May mga peste na nanggugulo sa inyong lupang immortal. Perpekto at walang pinsala, walang nasirang bulaklak o damo, walang nasirang ugat. Ang purong pisikal na pagpapaalis ng mga insekto ang pinakamadaling gamitin. Wala na, dakilang Panginoon ng Langit, basta huminga ka lang ay. Naibuga na lang nito ang 10,000 magsasaka ng pagsasanay. Dalagang insekto, tutulungan kitang tabuyan sila. Kung may lumitaw pang ganitong walang utak na langaw para manggulo, pwede mo akong tawagin anumang oras sa isip mo. Darating ako kahit kailan mo ako tawagin. Mahigpit na sinusunod ni Muya ang banal na atas ng dakilang landas. Tiyak na poprotektahan ko ng maigi ang banal na lupain na ito para sa dakilang Panginoon ng Langit. Kahit mamatay pa ako ay hindi ako uurong. Tapos na ang labanan sa labas. Nasaan na yung matandang hayop ng Xuan Wujin? Napanatili ng mga pangunahing tuktok ng sekta ng Kenlan ang kanilang pwesto. Dekano Lin, bakit kayo narito? Sekta Master, kagagaling lang namin sa ilalim ng lupa. Nakarinig kami ng nakabibinging dagandong na parang gumuho ang batas ng langit at lupa. Akala ng matandang ito ay gumagamit ang sekta ng Xuanming ng isang sandata ng paglipol sa mundo. Nabamabayo sa bundok ng mga ninuno. Ano ba talaga ang nangyari dito? Umatras na ang sekta ng Xuanming. Mas eksakto pa nga. Sila ang natakot at umatras. Pinagpala ang aming dakilang Panginoon ng Langit ng sekta ng Kenlan. Sa isang hingalang ay naibuga siya hanggang sa kabila ng siyam na ulap. Naku po. Tingnan ninyong lahat, nasa likod ng bundok ang mga espada ng paglipad ng sekta ng Xuanming. Espadang pangdikit ng langit, talam na pamatay dragon. Espadang pamatay dragon, mahigit 10,000 dekalidad na mga lumilipad na espada yan. Sekta Master, yumaman na ang sekta ng Kenlan natin.
Itigil ninyo yan, mga sirang tanso at kalawanging bakal na yan. Mga panalo yan sa labanan matapos wasakin ng dakilang Panginoon ng langit ang mga demonyong hukbo. Ang sekta ng Kenlan ko ay ni isang hibla ng banal na ningning ay hindi aagawin ng walang pahintulot. Lahat makinig sa utos. Hilahin palabas ang lahat ng lumilipad na espada mula sa bundok, at ialay lahat sa dakilang Panginoon ng langit. Ang dakilang Panginoon ng langit ay nasa ibabaw ng dalasdis ng Moxie. Ang mga nalaglag na daang espada ng demonyong landas na hayop ay kolektahin lahat. Nawa ay iaalay ko ang pinakapurong esensyang ginto ng lahat ng espadang ito sa dakilang tatak ng langit. Ha! Ang bilis naman ng batang babaeng ito, may dala na naman siyang ibibigay sa akin, mukhang parang karayom sa pagsasapatos. Ha! Hindi pala bakal, magnetikong metal. Ay, mabigat na pagkakahiwalay, at may espesyal pang pisikal na radyasyon at sobrang kondaktibidad. Grabe, tiyak na kakaiba ito sa mundo ng mga immortal. Espesyal na halwang metal talaga. Kung ibebenta yan sa mataas na eksaktong laboratorio, baka ilang dosenang ulit ang itaas ng presyo. Wala na. Napakalaking bagay kaya ng sekta ng Xuanming, sa hanay ng 10,000 tagapanguna. Pero may mahigit 10 matatandang yugto ng pundasyon na nakaupo roon, at pati hindi mabilang na mga sandata ng digmaan at mga kayamanan. Ni isang sigaw, hindi man lang sila nakapaglabas. Parang buhangin lang sa lupa, bigla na lang silang pinasabog hanggang maubos. Mga alagang aso ng Imperyong Ducky. Sa pagkakataong ito, tumama sila sa totoong bakal na pader. Narinig ko sa ilang nagpagalagalang kasamahan sa paligid ng bundok ng Kenlan, na ipinasa nila ang impormasyon gamit ang espiritong kaluluwa. Sabi nila matapos ang laban na yon, sa loob ng 1,000 li ng paligid ng bundok ng Kenlan. Biglang nagpakita ang banal na daw na walang hanggan. Hindi lamang hindi naubos ang espiritong enerhiya dahil sa malaking labanan, kundi lalo pa itong naging masagana, at sa pagitan ng mga kabundukan, naging makapal na ulap ng espiritu. Kahit ang malalapit sa saklaw ng bundok ng Panginoon, na ilang dekada nang nakabaraang paglinang, ay kusa pang lumuluwag, at pati ang hangin ay may dala pang amoy ng walang bahid na halimuyak, na nakalilinis ng lason mula sa Demon Palace. Sobrang siksik ng espiritong enerhiya, na halos nagiging espiritong ulap at nakalilinis pa ng lason. Pumunta sa sekta ng Kenlan. Narinig ko na ang sekta ng Kenlan ay laging umiiwas sa mundo. Ngunit ngayon, nang dahil sa malaking sakuna, naghihingalo at nauubos na ang mga tao sa likod ng bundok. Kaunti na lang ang mga tao. Kailangang agad magpalawak. Pumunta tayo roon ngayon at sumanib sa kanila bilang kanlungan. Hindi lang natin maiiwasan ang susunod na malaking kaguluhan sa dyanan. Baka makakuha pa tayo ng kahit kaunting biyaya sa paanan ng bundok ng Panginoon. Ang pagsipsip ng dalisay na espiritong enerhiya ang gantimpala ng langit. Ito ang ibinigay na daan para mabuhay. Kung sino ang ayaw pumunta, maiwan na lang dito at mamatay. Kaysa magtiis mabuhay sa lumingan ng Luoke, mas mabuti pang mag-report sa sekta ng Kenlan. Ang dambuhalang binti na bumagsak mula sa langit, Alice. Panginoon ng sekta. Panginoon ng sekta, sa paanan ng bundok, punong-puno ng tao sa pagbaba, siksikan, at karamihan ay mga ligaw na naglilinang na hindi alam ang pinagmulan. Naabera na nila ang mga bato sa labas, at hindi na dumadaloy ang tubig. Dekano Lin, sumama kayo sa akin sa labas ng bulwagan at tingnan natin. Panginoon ng sekta, paano ba ito? Kagagaling lang umatras ng sekta ng Xuanming. Bakit at ang dami na namang dumating na mga ligaw na naglilinang? Baka ibang katamtamang sekta ang nagkaisa at nagpunta rito. Ang sekta ng Kenlan natin, ngayon halos wala ng tao. Kung gusto nilang sapilitang agawin ang huling espiritong ugat ng ating sekta, Dekano Lin, huwag kayong magpanik. Tingnan ninyong mabuti ang kanilang anyo at kilos. Bagaman marami ang mga ligaw na naglilinang, wala sa mukha nila ang pagpatay o kasakiman. Sa halip, dala nila ang takot at pagod na parang may sakit. Nang makita nila ang natitira pang daan ng langit, ang natitirang masamang hangin, at nang makita nila ang dakilang bulwagan ng Dao, naglaho agad ang pagkalito sa kanilang mga mata. Hindi sila narito para makipag-away. Narito sila para magpasakop at sumapi sa sekta ng Kenlan. Ipamalas ang banal na dakilang Panginoon. Sa isang hinga, pinuksa ang 100,000 masasamang naglilinang. Nakita nila ang pag-asang mabuhay.
Alam nila na wala nang magagawa ang sekta ng Xuanming laban sa dakilang Panginoon, kaya humingi na sila ng proteksyon. Wasak na ang aking sekta ng Kenglan. Nalagas ang mga tao. Kulang na nga tayo sa mga kristal para muling itayo ang tarangkahan ng sekta. Itong 30,000 nagkakawatak-watak na cultivator, iyan mismo ang dakilang Panginoon. Ihandog ninyo sa akin ang pinakaugat ng pag-usbong at muling pagbangon ng sekta ng Kenglan. Sabi nila, kasalukuyang umabot na sa 15% ang muling pag-aayos ng populasyon sa larangan. May natukoy na mapanganib na buhay. Aktibado na ang pangunahing misyon para sa 23,000. Akala ko 23,000 maliliit na tao lang ang aabutin ko, pero ang dalagang ito ay may dating. Lahat kinuha ko na. Alam niya kung paano mag-focus sa pangangalap ng tauhan at kabayo. Hindi nakapagtataka, siya ang punong aliping gumagawa para sa akin. Biglang dagsa ang dami, nang hihingi ng tubig. Malaking problema ang mga supply. Ang base, mukhang malapit nang sumabog ang krisis sa supply ng likuran. Masama na ito, Panginoon ng sekta. Ang likurang bundok, ang imbakan na lawa sa likurang bundok. Sa loob lamang ng kalahating sandali, bumagsak ng husto ang lebel ng tubig. Ngayon ay tuluyan na itong natuyo, at hindi lang yan. Sa loob ng daang li mula sa punong tugatog, ang lahat ng espiritual na bukal sa ilalim ng mga banal na ilog at batis ay biglang naubos. Sa iisang sandali, lahat ay tuluyang naputol ang agos. Wala nang kahit isang patak na may piga. Ano ang sabi mo? Paano biglang naputol ang agos? Huwag mong sabihin ang langit ay nais ng lipulin ang ating sekta ng Kenglan. Hindi ito sakuna ng langit. Kagagaling ko lang mula sa layong daang li gamit ang blood escape technique, sekta ng Xuanming iyon. Ang punong tanggapan ng sekta ng Xuanming ang nagpaobra. Inakala ng sekta ng Kenglan na may malaking puwersang isinulong, at nilaibat ng lampas 10,000 li ang sekta ko. Kapag napaligiran at naubos, saka palang muling makakapagpatayo ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi magpapadala ng hukbo ang sekta ko para makipagsagupa. Gagamitin mismo ang malaking pormasayo ng pagputol ng agos na ibinigay ng Chinchin Tiangguan. Walang tubig. Sa loob ng 3 araw, ang mga hamak na cultivator na yon ay magkakapatayan sa sarili nila. Pagdating ng oras, kusa nang mapapasa atin ang bagay na yon. Ang kaaway na pumatay sa ating Panginoon ng sekta ay hindi pa nababayaran. At ngayon ay itinutulak pa nila ang napakarami nating magkakapatid na sekta sa bingit ng kamatayan. Tinutulak tayo sa walang labasan. Para lang sa isang pirasong jade, sinaktan nila ang napakaraming walang kasalanang cultivator. Sulit ba yon, Ama, na sabihin pa bago kabawian ng hininga? Nasa kanya ang lihim ng pinakadulong pag-akyat sa langit. Sino ang makakapag-isip noon? Ngayon, ang lihim na yon ang naging isang utos ng kamatayan. Naghatid pa ito ng nakapangingilabot na mamamatay tao. Nasa itaas ang dakilang Panginoon. Walang kakayahan ang disipulo. Kung mapapanatili ng dakilang Panginoon na hindi mawawasak ang aking Kenglan ngayong araw, maipagsasanggalang ko ba ang buhay ng 30,000 naglalakad na walang direksyon? Nais ng disipulo na ialay sa langit ang ipinagbabawal na jade ng sekta bilang handog.
Sabi nila, may natukoy na mikroskopikong buhay, na salubong ng isang masamang espiritu ang pisikal na pagputol mula sa labas, na-activate ang pangunahing misyon ng pagtatayo ng base, na itawid ang mas mataas na dimensyon. Muling binuo ang micro-landscape water source mula sa wala at walang polusyon na hydrogen-oxygen compounds. May natukoy na mahalagang punto ng katalinuhan. Voluntaryong naghandog ng pamana ng sinaunang nilalang sa pangunahing linya. Simula ng malalim na pag-scan at pag-unawa sa mataas na dimensyong spectrum. Huwag kayong umangat. Huwag kayong umangat. Kaya pala ang tinatawag na pagsasaka ng immortals, sa huli, para lang pala itong ipadala ang sarili mo para gawing pagkain. Kahit ang mga aliping gumagawa para sa akin ay nangangahas na gumalaw. Gusto mo pang gamitin ang paraan ng pagputol ng agos na ito para maglaro ng laliman. Mukhang panahon na para guminhawa muna ang Ducky. Ngayon ipapaliwanag sa inyo ng nakaambang dakilang Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng malakas na agos mula sa mas mataas na dimensyon na bumangga sa templo ng Dragon King. Ang huling siwang ng lawa ng espiritu sa likurang bundok ay tuluyan ng natuyo. Ang huling hibla ng lamig sa putik na iyon ay sinipsip na rin ang ugat na sentro ng array ng daloy, natutuyo na ito ng tuluyan. Kapahamakan na yata ng langit ang Kenglan. Ang pagputol ng daloy na array ng sekta ng Xuanming ay mula pa sa dakilang dinastiyang Qi. Ang sinaunang bawal na ipinamana ng koanihan ng langit, ang array ay napakalaki na ng antas ng Diyos, kaya nitong salungatin ng langit sa lakas at pasabugin mismo ang sentro ng array, kung hindi. Ang ugat na ito ng dakilang lupain sa Timog Kanluran, na milya-milya ang haba, wala ng kahit kaunting pag-asa na mabuhay muli. Sekta ng Kenglan, kung wala pa ring paraan para malutas ang pinagmumulan ng tubig, magsasapalaran na lang tayo, hanggang maging pulbos tayo sa bagyong dala ng dakilang daang ng langit. Kailangan nating lusubin ang bundok at agawin ang huling patak ng tubig. Sa anong laban namin natutuyo lang dito sa paanan ng bundok? Sila ay nagpapalamig at nagtatago sa tuktok ng bundok. Walang silbi ang sekta, huwag ninyong sisihin ako sa pagrerebelde. Kung wala pa ring paraan para malutas ito, bago pa kumilos ang sekta ng Xuanming, mauubos na tayo ng mga malayang cultivador na ito. Mga alila ng dakilang dinastiyang Qi. Ang Panginoon ng demonyong kultibador sa Timog Kanluran, mahilig ba kayong maglaro ng pagputol ng tubig at pagputol ng daan? Ganap nang naitayo ang mataas na panganib na matibay na daanan, daloy ng materyales, daloy ng pisikal na materya, lubos na pinapatnubayan ng sariling kalooban ng Panginoon ng pugad. Natukoy na ang mataas na pressure na pinagmumulan ng tubig ay nasa pwesto na. Simulan ang pagpapadaloy. Ano ba ang luma at kakaibang nilalang na iyon? Paano nagkaroon sa mundo ng ganito kalaking likas na kayamanang pinagmumulan? Matatag ang takbo ng malaking array. Sa loob ng 3 araw, ang mga hamak na malayang cultivador sa tuktok ng Kenglan. Tiyak na mag-aagawan sa huling patak ng tubig, magkakawatak-watak at maglalaho. Ulat. Hindi, nakatatanda. Hindi pwede, sisirain ninyong lahat ang langit. Ang dating tuyot at puno ng lasong apoy na hangin, bakit biglang naging napakabasa? Ang puwersang ito, pati kaluluwa, kaya nitong durugin ng tuluyan ang nakakatakot na bigat. Ano ba talaga ito? Hindi pwede, anong antas ba ng banal na kapangyarihan ito? Bilas sa ninyong harangin ng array. Lahat ng kultibador ng sekta, pigilin ninyo ako ng matindi. Hindi. Imposible ito.
Anong uri ba ng kapangyarihang may kinalaman sa tubig ito? Bakit walang niketiting na alon ng espiritong lakas? Pero bigat nito ay parang pagbagsak ng sinaunang mga bituin. Parang hinahatulan ako ng langit na mamatay. Ang tatlong malalaking sekta sa Timog Kanluran, sa lahat ng tusong plano at kalkulasyon, akala nila siguradong panalo na sila. Sa ilalim ng ganap na bigat ng pisika, at sa harap ng dalisay na industriyang makabago, ay tinangay ng usok at alikabok na parang nawasak na parang usok. Tungkulin ng pangunahing linya ng konstruksyon, nagpapadaloy ng mataas na panganib na walang cover at walang oksiheno na materya, ay tapos na ng buong buo. Ang kasalukuyang antas ng pag-angkop ng sun table ay 15%. Ang lasong apoy sa loob ng katawan ng sagisag na nilalang, na sumisira sa lumalaban na demonyong puwersa, ay nilinis at napawalang bisa sa isang iglap. Ito ang tunay na paglampas sa tanda ng langit na ito. Pasalamatan si Dakilang Panginoon. Ang Dakilang Panginoon na nagtatago sa loob ng kalawakan, muling bumaba at nagpakita bilang banal. Iniligtas ang sekta ng Kenglan at ang daan-daang libong malalayang cultivador. Ang tubig ay nagsiguro na lubos nang naupos ang supply ng 300,000 katao. May tubig na, pero wala ng bigas. Kung ganoon, delikado pa rin tayo. Kung hindi makapagbigay ng bigas ang sekta ng Kenglan, sa ilang araw, pati lumilipad na espada hindi na natin mahahawakan. Paano pa natin pag-uusapan ng paglaban sa sekta ng Xuanming? Natukoy na ang isang mahalagang himpilang pantas ay nakaranas ng matinding tagtuyot, na trigger ang tungkulin ng agarang pagdaragdag ng supply ng base, magde-deploy ng mataas na panganib at mataas na enerhiyang matubig na materya, lubos na babala. May tatlong dayuhang mananalakay na natukoy. Isang mataas ang antas na mamamatay tao ang pumasok sa sentrong bahagi ng base. Ang kasalukuyang pwesto ng babae ay nasa harap ng panganib na mapuksa ng nakamamatay na pagpatay. Agad na alisin ang banta. Hindi kaya kapag harapan. Kaya palihim na paglusob na lang ang ginawa. Maghulog lang ang sistema ng isang butil ng bigas. Pwede bang subukan ang paglalabas ng carbonated na material? Pwede bang pasabugin at patayin ang ilang maliliit na tao na ito? Ayon sa sistema, may bisa ang paghahalo ng malaking butil ng bigas. May napakataas na densidad ng enerhiya at ganap na pisikal na masa. Maaari itong magsagawa ng paghiwa at pisikal na paglilinis. Sige, ipapakita ko sa inyo. Ano ba ang tunay na tinatawag na pagguho ng langit at pagkabasag ng lupa? Ano naman ang klase ng panibagong pamatay na sandata yan? Bakit parang nararamdaman ko ang kapangyarihang nakapupuksa na parang kidlat ng langit? Takbo, takbo, takbo. Takpan at ituloy ang misyon. Maglagay ng Highland High Energy Carbonated na pananim, kumpletuhin ng perpekto. Naalis na ang krisis sa depensa ng base. Nakita na ang pwesto dahil sa mataas na panganib na paglalagay. Nagkaroon ng ikalawang matinding pagyanig. Ang pangkalahatang antas ng pagbabago ng eskaparate ay tumaas hanggang 20%. Nakarating na ang dagat ng China na mumuo. Pumailan lang ang kanyang pangalan. Nawala ang nakatagong palasyo. Dakilang Panginoon, ito ba ay nagbagsak ng isang sinaunang banal na bundok? Butil ng espiritual na bigas, hindi karaniwang 5 butil. Iyan ang sinasabing nagtataglay ng sinaunang mataas na enerhiya. Kumain lang ng isang butil at malilinis mo ang buto ng kamandag. Sangkap na banal na bigas ng sinaunang panahon na nakakabusog ng lubos. Ay, dumating na ang dakilang Diyos ng sinaunang espiritual na lambak. Dakilang kapangyarihan ng dakilang Panginoon. Walang kauring dakilang Panginoon. Tinalo ng langit ang kapalaran. Hindi lang nilinis ng dakilang Panginoon ang mga kaaway na mamamatay tao, kundi ginamit pa niya ang sinaunang banal na butil upang ipagkaloob sa amin sa sekta ng Kenglan. Tipunin ang 30 naglalakbay na nag-aaral. Sa huli, nagbukas ng pinakamataas na pundasyon sa Yunan. Buksan ang bundok at hatiin ang bigas.
Ipagkaloob ng dakilang Panginoon ang pagpapala. Ang lahat ng tao sa sekta ng Kendlan ay maaaring makibahagi sa banal na bigas. Nako, siguradong ito ang walang kapantay na banal na enerhiya na nasa mga alamat. Ang puspos na enerhiyang nasa banal na butil na ito, sobrang taas na hindi man lang maisip ng isang matagal nang nagsasanay. Ang agos ng init na yun ay agad na pumuno sa dati niyang tuyong meridiano. Tuyong meridiano. Biglang nabasag ang Bat-Elyang leeg na 7 taon nang nakabara. Ang lasong naiwan ng pagsasanay sa demonyong pamamaraan noon, ay tuluyang nailabas na. Nagsimula ang sabayang pagputok sa taggutom na bigas at mga mamamatay tao. Naalis na ang krisis. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Angat na ang sekta ng Kendlan. Umabot na sa 100% ang pananampalataya ng mga nilalang na may karunungan. Matagumpay na napalapat ang unang dagat ng gintong kapalaran sa Yunan. Nakakuha ng 5,000 puntos sa tindahan ng sistema. Umabot sa 20% ang antas ng pagbabago. Matagumpay na na-unlock ang mataas na antas na batayan. Tamang direksyong paglalagay ayon sa mga batas ng pisika. Pagsasanay sa paggamit ng kuryente. Ang tradisyonal na paglinang ay umaasa sa espiritual na ugat. Pero kung isasama mo ang enerhiyang elektriko at ang mga batas ng pisika, diretsyong lalagyan ko kayo ng buong bundok. Mataas na boltahe. Ang tatlong nasa kasapakat na grupong mamamatay tao ay pawang bomb ilog ang mga elixir, maging ang mga tabletang kaluluwa ay naduraj. Ni isang alon ng kaluluwang nakatakas ay hindi nakabalik. Pagpupugay at papuri, matandang nakakataas. Hindi lang ang maliit na pangkat ng mga mamamatay tao, pati ang pangunahing agos na hanay sa itaas, ay nawasak din ng puro pisikal at walang natira. Ngayon ay lubhang malubha ang mga sugat niya. Biglang umarangkada ang kapalaran ng sekta ng Kendlan. Lahat ng nasa bundok ng Mangshan ay nakapasok na sa kapahamakan. Ang lahat ng paglipad at pag-awit ay puro paglipad at pag-awit. Iyan ay ipinagkaloob ng dakilang imperyo ng Daki mula sa tanggapan ng sagradong pagsusuri ng langit. Formes yung putol hininga at painto agos. Kahit ako mismo ang kumilos. Kailangan ko ring ubusin ang 3 araw na lakas. Ngayon, tuluyan na siyang binulabog ng isang tabo ng malinaw na tubig. Kung hindi ko mababawi ang Yupei sa loob ng takdang panahon, ang buong sekta ng Xuanming, ay lilipulin ng tanggapan ng sagradong pagsusuri ng langit sa isang gabi. Mabuti, ngayong araw, gusto ko ring makita. Kung sa likod ng sekta ng Kendlan ay may sinumang walang kamatayang matandang Diyos ng pagiging banal. Gamit ang aking 500 taong buhay bilang panimulang puhunan, ang malinaw na katwiran ng langit, at ang pagganti ng sanhi at bunga. Bilasen, tulad ng kautusan, lumabas kayo para sa akin. Ano ba itong klaseng banal na bigas? Pati walang bisang sanhi at bunga ng langit at lupa. Kahit sino ka pa, magpakita ka sa akin ng hayagan. HMPH, babala, may natukoy na mikroskopikong mababang enerhiya. Sinusubukang tumagos sa hadlang ng espasyo. Kasalukuyang binabasa ang host ng pabalik. Automatikong inalis na ang mekanismong kontra-atres na pagtakas at inihahatid ang imahe ng mukha ng host sa pamamagitan ng high-dimensional na constants, mm. Ngayong araw, bakit biglang umilo ang malaking lente na ito? Bakit biglang nawala ang kuryente? May taong nakatingin sa akin. Ano ba ito? Anong nangyayari? Bakit naputol ang linya ng sanhi at bunga? Hindi tama. May bumabagsak bang kung anong bagay? Hindi ito tao. Hindi ito pag-akyat sa pagiging Diyos. Ito ang tunay na simula ng orihinal na dakilang langit, dakilang Panginoong maningning. Nilinlang ng 4 na banal na lupain ang dakilang imperyo ng Daki at niloko rin ang aming Nanshen. Bumaba na ang tunay na Diyos sa Nanshen. Huwag nang siyasatin pa. Kung sino ang pupunta, siya ang mamamatay. Kakaiba, bakit parang natutuyo ang mga mata ko? Baka naman masyadong malakas ang aircon. Bahala na. Malapit nang mabura ng mga maliliit na nilalang na iyon ang bundok ng dami. Yung sinabi mo kanina tungkol sa pagsasanib ng kuryente at paglinang ng immortalidad, paano ba talaga yun ginagawa? Mga kasama. Bumaba ang dakilang Panginoon upang magdala ng walang bahid na banal na bukal at sinaunang espiritong bigas. Iligtas kami sa apoy at tubig.
at buksan para sa amin ang landas tungo sa pundasyon ng immortalidad. Pero ang sekta ng Kenglan ko, ang galit sa dugo, ay malalim at hindi pa nababayaran. Ang dakilang imperyo ng Ducky, itinuring ang aming nonsyan na lupang pinanggalingan ng mga palaboy at naghihirap. Ang apat na banal na lupain, lalo pa kaming itinuring na kasangkapan para mangolekta ng mga dahon ng kaluluwa at dumi. Bagaman umurong na ang sekta ng Xuanming, maaari ding bumalik anumang oras ang dambuhalang ulo ng imperyo ng Ducky kung nais nating mabuhay ng may kaunting pag-asa sa ilalim ng malulupit na batas na ito. Hindi na tayo maaaring maging nag-iisang naghihirap na naglalakbay sa tabi. Tama ang sinabi ng sect master yun. Kung walang pangangalaga ng malaking formasayo ng sekta, ang manatili sa nakakapaglamong nonsyan na ito ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Itong buhay ko ay ibinigay ng dakilang Panginoon at ng sect master yun. Mula ngayon, ang dangal at kahihiyan sa pagpasok at pag-atres ay lubos na nasa utos ng sect master. Makikibaka tayo laban sa grupong mapaniil na imperial na sekta. Ito ang panlilinlang ng langit. Ihatid ang kautusan ng sect master ng Kenglan. Mula ngayon, ganap na bubuwagin ang tradisyonal na paghahati sa loob at labas ng sekta sa mundo ng paglinang ng immortalidad. Ang pagkakaiba ng ranggo ng mga personal na alagad. Ang unang balangkas, magtatag ng pangkat para sa pananaliksik sa enerhiyang may mataas na dimensyon. Bihasa sa mga batas ng kulog, ang 340 tao ng pangkat na pinamumunuan ni Fulu at Chunyang. Ang tanging tungkulin ninyo ay unawain ang mga batas ng kulog na ibinigay ng langit at gamitin ang mga ito ng wasto. Ang lahat ng enerhiyang kailangan ng buong sekta ay magmumula sa inyo sa tuktok ng pangunahing taluktok upang isagawa ang pagpapababa ng dimensyon at paglipat. Ikalawang yugto ng pagtatayo, pagtatatag ng pangkat para sa pagdalisay ng materyales at sobrang pagpapadaloy. Panday, 2,100 bihasa sa pagdalisay ng batong ginto ang sasali sa pangkat na ito. Hindi na ninyo kailangang gumawa pa ng kung ano-ano pang sandatang mahika. Ang kailangan ninyong gawin ay dalisayan ng tansong mineral bilang mga subatomikong uri, ayon sa sukat na micron na ibinigay ng dakilang Dao, at hubugin ito bilang mga sanhi at daloy na kawad. Ikatlong yugto ng pagtatayo, pagtatatag ng pangkat para sa pagpapalawak ng mga cable ng batas at pormasayon. 1,500 bihasa sa mga pormasayon at ugat ng lupa ang sasali sa pangkat na ito. Pangkat para sa pagtutugma ng mga materyales. Sa bawat pulgada ng batong pader at bawat templong nakatindig sa pangunahing tuktok, gamitin ang dalisay na kawad bilang mata ng pormasayon upang makalikha ng pormasayon ng cable ng batas na kayang umakaw ng walang hanggang enerhiyang kulog na aabot sa buong hanay ng bulubundukin. Pagtatatag ng pangkat para sa pundasyong industrial ng mga karaniwang tao. Ang natitirang 27,000 disipulong tagapagtayo ang sasali sa pangkat na ito. Pagbubukid sa kabundukan, pangangaso, pagkain, pagtotroso, at pagbubukas ng ilang. Kailangan ninyong sa loob ng 3 araw ay palibutan ang bundok ng banal na butil at ang lawa ng iniingatang espiritu at magtayo ng 10 dambuhalang gusaling kalsada at pabrika bilang bagong pangunahing tarangkahan ng aming sekta ng Kenglan. Ayusin ang mga kawad, dalisayan ng tansong mineral. At gumawa pa ng kung ano-anong pinagsamang sirkito. Hindi ba dapat ang pagsasanay ng pagkultibo ay tahimik na pag-upo at pagmuni-muni, at paglilinis ng puso at pagnanais, at pagkamalay sa langit at lupa? Tumahimik ka. Paano mo hahamunin ang banal na salita ng dakilang Panginoon? Hindi mo ba nakita na ilang araw pa lang ang nakalipas ay sumabog ang napakalaking bukal ng gintong dragon, at pinasabog nito ang mga bakas ng demonyong elixir sa bundok ng banal na butil? Sinabihan ka ng dakilang Panginoon na hilahin ang kawad, kaya magtrabaho ka ng maayos at hilahin mo ang kawad sa lugar. Ano pa bang dami ng Saturday? Grabe ang pagpapatupad nila. Sobrang galing, parang pang-top na construction crew sa totoong buhay, at gusto pang magyabang. Ginagamit ng mga kultibador para sa mabigat na industrial na pundasyon. Napaka-episyente nito, halos sumusobra na sa langit. Tapos na ang mga gusali ng pabrika. Handa na ang lahat. Kulang na lang ay ihip ng hangin mula sa silangan. Ngayon na nakabuo na ang balangkas. Kung wala ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya, lahat ng ito ay isa lang palang hungkag na gusali sa hangin. Tapos na rin ang mga sistemang gusali ng pabrika.
Dahil ang tradisyonal na pagsasanay sa espiritong enerhiya ay isang bitag na ginagamit ng kataas-taasang mundo para sa paglamon sa atin. Kung gayon, sa susunod, bibigyan natin ng microscopicong mundong ito ng tunay na kabuuang kuryente. Ang inihahabol ng mundo ng pagkultibo sa loob ng libu-libong taon ay ang pagkalayo at pag-igpaw, pero tulad ng sa kasalukuyang sekta ng Kenglan, na nagliliwanag at pumapaloob sa apat na panig, parang isang industrial na base na nabubuo ng baliw ang pagpapalawak. Kalbaryo ng langit, isa itong mapanirang pagputok na pinagdikit ng daan-daan at libu-libong sanhi at bunga. Tapos na ang kalbaryo ng langit. Gusto tayong lipulin ng langit. Napakakilabot ng ganitong madilim na pulang ulap ng kapahamakan. Huwag nang sabihin na kami lang na nasa yugto ng paglinis ng chi. Kahit ang lumang halimaw na nasa yugto ng pagbubuo ng core, ay madudurog din sa isang iglap at magiging abo. Huwag kayong mataranta. Ipasok ang buong sekta sa network. Bawat isa, pamwesto sa kanyang posisyon. Buong bukas ang pangkat ng mataas na panganib na enerhiya. Pabrika, ilunsad ang ganap na malinaw na porma sayon laban sa pagkapunit. Cable, icon ekta at akay ng porma sayon ng tansong plato ng induksyong elektromagnetiko. Sa itaas naroroon ang banal na larangan ng dakilang Panginoon. Ang tradisyonal na hambulos ng kulog ay isa lamang kutsilyong pangpatay na nagtatadtad ng laman at sumisipsip ng kaluluwa. Ngayon, ibibigay ng dakilang Panginoon ang tunay na mataas na panganib, patwirin ang enerhiyang kulog na dumadaloy, at tulungan ang aming Kenglan na basagin ang huwad na pagkakakulong mula sa langit. Kalbaryo ng langit, ano? Mahilig kang manggilala sa pamamagitan ng kulog para takutin ang mga tauhan ko, at sagkan ang pagsasaayos ko ng mga sakahan, ganoon ba? Kidlat ng kapahamakan, kidlat ng kapahamakan, nabiyak sa pinakamataas na linya ng dakilang Panginoon. Nabagsak ito sa isang hininga. Ang pangkat ng enerhiya ay bumukas. Ngayon, gagawing enerhiyang elektrikal ng dakilang Panginoon ang kidlat na kapahamakan. Ang ganitong enerhiya ay hindi sisira sa mundo. Kailangan lang bahagyang ayusin ang lakas, ang ayos ng mga electrical magic array sa mga meridian sa katawan. Saka mo magagawang kontrolin ayon sa gusto mo ang lakas at daloy. Ang tradisyonal na pagsasalin sa kalamidad ay ang pagkuha ng buhay sa harap ng tarangkahan ng multo para makalampas. Samantalang ang tuwirang pagsasanay sa kuryente ng sekta ng Kenglan, tinitingnan ang kabuuang lakas. Gaano kalakas ang voltahe? Sabi nga ng mga practitioner, bahala na. Bundok, tumunog. Pangunahing tungkulin ng misyon, basagin ang tradisyonal na kadena ng kalamidad ng dimensional na kulog. Natapos ng ganap at perpekto, ang kabuuang pag-upgrade ng ekolohiya ng sandbox ay umabot sa 25%. Sa pagsasanay, hindi tinitingnan ang espiritong ugat. Ang tinitingnan ay ang body conductance rate at ang tibay ng mga meridian sa presyon. Mga matatandang kasama sa itaas na mundo, handa na ba kayong salubungin ang paglusob ng mga sabik sa labanan na practitioner?
Ang tradisyonal na paraan ng pagsasanay ay nakabatay sa pagsipsip ng espiritong enerhiya ng langit at lupa, at sa 5 elementong puwersa na nagkakahalo sa katawan. Pero gaya ng ipinakita ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng banal na pahiwatig, isa lang itong balakid sa pag-angat sa itaas na mundo, na ginagamit para ikulong ang mga tulad namin sa walang anyong tanikala, samantalang ang bagong paraan ng dakilang Panginoon para sa Kendlan ay tuluyang tinalikuran ng espiritong enerhiya at pinalitan ito ng mataas na antas na maayos na enerhiyang kulog. Ang paraang ito ay hindi umiikot sa sanhi at bunga, hindi tumitingin sa pagkakataon. Ang binibigyang diin ay ang boltahe, ang 3 dakilang batas ng kuryente, agos, at resistensya, balanse, mga meridian ng katawan. Sa esensya, isa itong likas na linya ng sanhi at bunga. Sa tradisyonal na mundo ng pagsasanay, mahalaga ang kalidad ng espiritong ugat. Pero sa ilalim ng mga batas ng dakilang Panginoon, ang tinatawag na kalidad ng espiritong ugat ay wala lang kundi ang pagkahilig ng mga meridian ng katawan sa enerhiyang elektrikal, na iba sa antas ng resistensya sa kuryente. Kapag mababa ang kalidad, paano kung sobra ang resistensya ng kuryente sa loob ng katawan? Kung gayon, gamit ang lakas sa mga meridian, sa mismong mga pangunahing punto, sa pilitang hinuhukay at inilalatag ang magkasanib na pressure-reducing array, kasama ang capacitor energy storage at ang malawak na dagat ng lakas. Kapag ang resistensya sa kuryente ay napigilan sa loob ng pinakanayong saklaw ng lakas, kahit ang isang pangkaraniwang mortal na walang espiritong ugat, ay pwedeng pasukin ng mataas na boltahe na diretso ang katawan, pilit na palawakin ng laman at buto, at mabilis na makagawa ng pundasyon, maging ng pagtatatag ng pil. Sa pagsasanay, hindi tinitingnan ang espiritong ugat. Ang tinitingnan ay ang conductance rate at ang tibay sa presyon. Kawan ka nawa, dakilang Panginoon. Ito ay para sa buong langit at lupa. Sa daan-daang milyong mortal na langgam na walang espiritong ugat, binuksan niya ang isang bagong daan tungo sa pag-angat. Pakinggan ninyo ang utos ng buong sekta mula ngayon. Lubusang alisin ang lahat ng halo-halong panlalapi ng sinaunang tradisyon, at ang mga sirang-anyong demonyong pamamaraan. Lahat ay magbalik loob sa dakilang Panginoon, ang tanging malinaw at tunay na landas, pangkat ng enerhiya, ang mamamahala sa pagtatayo ng pangunahing transformer na malaking array sa tuktok ng Zufan. Ang banal na kulog sa gitna ng banal na bakal na linya, ay ihiwalay at babaan ang antas ayon sa klase. Gaano kalakas ang boltahe ng lakas? Kami na mismo ang mag-aayos ng resistensya sa kuryente, ayos na. Talagang walang kabog-abog na panganib na parang pagpasok sa apoy at maging demonyo. Ang tradisyonal na pagsasanay ay umaasa sa pagbabagong anyo at dugo ng lahi. Ang industrial kong pagsasanay, body conductance rate lang ang tinitingnan ko. Natukoy na tapos na ang makasaysayang pag-ulit ng sistema. Matagumpay na inalis ang mga lumang batas ng sanhi at bunga na may kakulangan sa dating mundo. Ang kasalukuyang antas ng pag-convert ng buong sun table ay tumaas na sa 30%. Abiso sa mga pangunahing misyon sa linya, ang pagbabago ng enerhiyang kulog at ang muling pagsulat ng mga tuntunin ang nagpasiklab. Ang matinding pagtingin ng mga panlabas na puwersa sa paligid. Pakiusap na ihanda ng maigi ng Panginoon ang lahat. Ang dakilang pagkataong ito ay umalingaw sa gitna ng dilim. Ang walang hitang lungsod ng Dao na lumukso sa liwanag ng kuryente, parang nakasabit sa napakalalim na bangin ng Nansjang. Ang higanteng ilaw sa gitna, naglalabas ng napakalakas na hatak na hindi kayang tanggihan ng sinuman. Ang 10,000 alagad ng sekta ng Xuanming, hindi pa nga nila nahahawakan ang tarangkahan ng sekta, nalipol na sila. Maging ang ilang daang taon ng dambuhalang halimaw ng Nansjang na nagpasikat ng pangalan, ay namulat ang mga mata sa takot. Nasayang ang kalahati ng kanilang pundasyon. Ang sekta ng Kendlan na ito ay hindi dapat galawin. Ang pinaka nakakatakot ay, nakuha nito ang isang uri ng bumabalik na dalisay na direktang agos ng enerhiyang kulog. 30,000 alagad sa loob ng tarangkahan ang pumasok sa labanan. Ilang ulit nang binunot ang pantaboy ng kuryente. Sabay-sabay na nag-iba ang kanilang mga katawan. Mabilis na umusad na parang agos ng tubig. 10,000 alagad na nasa antas ng pagbuo ng pundasyon. 5,000 nasa pundasyong antas. Sapat para maubos silang lahat hanggang mamatay. Walang kahit alinmang medium na sekta sa Nansjang na may 1,000 taong tradisyon ang makakapaghintay pa. Ang mismong sekta ng Xuanming ay hindi na rin ligtas. May mga panauhing sundalo mula sa Imperyong Daki na nasa Zhangzhou pa sa malayo. Kapag dumating na ang mga sasakyang pandigmang may asul na liwanag, at may hawak na mga sandatang kulog na sisilakay, tiyak na gagawin natin silang abo. Ihanda ang mga handog, ibigay sa dakilang Dao ang lahat ng yaman at pinagmulan sa loob ng kabangyaman ng sekta. Panginoon ng bundok ng Changjian sa Nansjang, dala ang 30 nakatatandang nasa antas ng paglikha ng pil. Dumating ng mabilis at maayos.
Ang sekta ng Kendlan ay nag-alay sa dakilang Panginoon ng isang minahanang purong tanso mula sa kailaliman na may habang 1,080 taon. 10,000 jin ang humihingi ng pagbaba ng banal na liwanag para sa proteksyon. Ang lambak ng Wanhua ay naghandog ng 3,000 asukal na banal na awit ng yinpil at kabundukan ng bato. Nawa ay mapasama kami sa sekta at makapasok bilang mga manggagawa sa pabrika. Bakit napakadalisay at napakalinis ng puwersang kulog na ito? Walang kahit kititing na bakas ng magulong kagustuhan ng langit at lupa. Sa halip ay maayos ito, parang sinukat lang ng metro. Ito ba ang daan ng isipan ng direktang agos ng Dao? Napakasindak nito. Ang minahan ng purong tanso mula sa kailaliman, napakaayos ng estruktura ng mga particle. Mga batong mataas ang kalidad, sa esensya, ito ay purong tanso na sobrang taas ng linis. Ang batong pagbabalik sa puso ng Taiyin ay nasa loob mismo ng banal na domain, at pangunahing seal ice na ginagamit sa paggawa ng mga core na chip ng pinagsamang elektron-ikong kapasitor, isang yamang pinag-aagawan ng mga alagad hanggang sa magdugo ang ulo. Sa mga mata ng dakilang Panginoon, isa lang itong banten ng mga hilaw na materyales para sa batayang industriya. Ang dakilang Panginoon ay may ibang binabalak. Ganap na babaguhin ang pundasyon ng material ng buong mundo. Ang bandilang tumatagos sa kalangitan. Panginoon ng lambak ng Wanhua. Panginoon ng bundok ng Changjian. Ang mga mineral at materyales na ipinadala ninyo ay nasagap na ng dakilang Panginoon. Mula ngayon, lubos siyang nasisiyahan. Pinapayagan ko na kayong dalawa na sa paligid ng punong rurok ng sekta. Magtatag ng sangay na pabrika. Ang mga alagad sa loob ng sekta ay maaari sa pamamagitan ng mga ipinagkaloob na teknik na makapasok sa ikalawang antas ng pabrika at magsanay sa kompresyon ng kuryente sa loob ng network. Maraming salamat sa pagpapala ng dakilang Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Yun, sa inyong dakilang habag at malasakit. Bilasan ninyong hukayin ang lahat ng minahan na ito. Ito ay may hahandog sa sekta ng Kendlan, isang mahalagang materyales para ipalit sa mga mapagkukunan ng pagsasanay. Ang mga batang ito, ayos din pala. Hindi lang sila pumapasok sa pabrika para magtrabaho, dala pa nila ang sarili nilang mga hilaw na materyales. Natutukoy na, ang sekta ng microscopic ay sa pamamagitan ng panlabas na kalakalan at diplomasya sa mga tributo, ay nakapagkamal ng napakaraming mataas ang linis na tansong batong hilaw na materyales para sa iisang makina, na activate ang mekanismo ng pagbalikwas ng daw ng langit. Pahiwatig ng mainline, maaaring dumaan ang Panginoon ng balon sa sistema ng tindahang pangkalakalan. Linisin at ihiwalay ang mga mikroskopikong basurang industrial na ito, gawing mga elektronikong piyesang mataas ang antas, at magbigay ng gantimpalang pang-enerhiya sa mikroskopikong mundo sa pakikipag-ugnayang panlabas. Dahil sumusunod na kayo ng ganito, tiyak na hindi rin magbubulag-bulagan ang nakasabit na dakilang Panginoon. Ngayong nagbago na ang ayos ng Xinjiang, lalo nating gawing mas matindi ang sunog na ito. Ihulog ng sistema ang mga butil ng kulog ng siyam na langit na ito. Ang supply ng enerhiya ng sekta ng Kendlan ay putol na sa pakikipag-ugnayan sa labas. Panahon na para buksan na ang palabas. Liwanag ng daw ng langit. Nabuo na ang lugar ng Kendlan. Kayo ay taimtim na nag-aalay ng parangal. Itakwil ang huwad na daw. Bumaba ang dakilang Panginoon, isang banal na bagay na may mataas na kapangyarihan. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang butil ng kulog ng siyam na langit bilang gantimpala sa inyong tapat na pagsunod sa tunay na daan. Pero nasa libu-libong li ang layo, sadyang hindi abot ng tingin. Ang sukdulang Diyos ni Moshe. Maging ang kapirasong basurang lumalabas sa singit niya. Para sa akin ay hindi mo ari ng isip. Dakilang pagkakataon na bihira sa buong mundo. Sistema. Itakda sa maling boltahe ng output ng mga coil battery at capacitor ang mga ito, ay lock ng mahigpit sa ligtas na sapin ng elektripikadong kimika. Huwag kang mahulog. Diretsyong pasabugin ang sekta ng grupong maliliit na taong ito. Kasama pati kalahati ng Xinjiang, Panginoon ng tuldok, tagumpay ang paglipat ng tagapagdala ng enerhiya, batay na sa mga konstant ng mikroskopikong mundo, natapos na ang paglimbag ng mataas na antas na batas. Ang bagay na ito ay mismong handang tinunaw ng dakilang Panginoon. At iginawad sa inyo ang sinaunang banal na bagay ng kulog ng pinakamataas na sanhi at bunga. Ang butil ng kulog ng siyam na langit. Sa loob ng butil na ito, ay naglalaman ng nakaayos hanggang sa sukdulan ang pinakapurong likas na agos ng kuryente, kahit ang isang hamak na langgam na walang ni kaunting pagsasanay, basta ialay ito sa sentrong array ng sekta. Maaari nitong pilit baguhin ang marahas na katangian ng kulog sa loob ng daan-daang lina parisukat. Ang natitirang puwersa ng butil ng kulog ay kayang baguhin tungo sa banayad na direktang kuryente. Tutulungan ng mga nakababatang disipulo sa loob ng sekta na magkaroon ng ligtas na supply ng kuryente para makapagprakti ng walang pinsala sa pagbasag ng hangganan.
Ang pinakamahalaga, kung sakaling dumating ang sakuna ng pagkalipol ng sekta, basta punitin lang ang mataas na antas na tatak ng batas sa ibabaw ng butil ng kulog, at puwersahang baligtarin ang pagdugtong ng positibo at negatibong dulo, agad itong magdudulot ng short circuit na paglipol. Ang nagwawasak ng mundo na direktang enerhiya ay paputok sa isang kisap mata. Isang piraso lang, ay pwede nang burahin ang lahat ng laman sa loob ng libu-libong li, pati ang mga katawang may kaluluwang pormal. Ang malaking array ng ugat ng lupa, lahat ay mawawala. Isang bagsakan, patagi ng libu-libong li, pumapatay ng mga katawang may kaluluwang pormal. Saan naman naging isang mahikaang sandata ito? Ito na nga ang batas ng sanhi at bunga na hindi tinatantanan ang bungkus ng galit at samot-saring sama ng loob. Talagang pangwasak ng lahi. Nagpakita ng bisa ang Chanjian Mountain Mine. Ibigay ang isang makinang na gintong singsing na butil ng kulog. Aaprobado ang lambak ng Wanhua kapag pumila at umayon. Ibigay ang 2 butil ng kulog na itim na kuryenteng kulay lila. Ang sinabi ng sect master yun ay hindi mali. Kung totoo ngang magsasalpukan ang positibo at negatibong dulo sa loob ng sekta, tiyak na sa loob ng 1/10,000 ng segundo ay magiging isang patay na lupa ng mala-jade na pagkawasak ang lahat. Salamat sa gantimpala ng dakilang Panginoon. Handang ang bundok ng Chanjian na habang buhay maglingkod at mangaso para sa dakilang Panginoon, upang manatiling ligtas magpakailanman ang tarangkahan ng Xinjiang. Ang sekta na hindi nabigyan ng butil ng kulog, huwag kayong magpasindak. Nakaluhod ang mapanuring mata ng dakilang Panginoon sa mundong ito. Basta ang buong bilog ng inyong single crystal silicon ay umabot sa target na antas ng linis, at ang mga iginuhit na kawad ay pasado sa pamantayan. Ang mga gantimpala ng dakilang Panginoon ay walang humpay. Nagsimula na ang tungkulin ng pangunahing linya. Ganap nang natupad ang panlabas na diplomasya sa enerhiya at kapaligiran ng mikroskopikong mundo. Bilis ng pagsasaayos ng buong sandbox, sumipa ng baliw hanggang 45%. Babala sa mikroskopikong takbo ng kasaysayan ng mundo. May malaki at hindi na mababawi na pagbabago. HMM. May kalaban na naman ba? Si Mo siya na walang silbing yun. Hindi lang ninakaw pa ang Jade Pendant. Maging ang sarili niya ay nawasak pa ang pundasyon ng kultibasyon. Ang purong kaluluwa ng mga kultibador sa Nanjiang. Sa 2 araw lang na ito, biglang sumirit ng 100 beses. Talagang hindi ito ang mababang antas na mundo ng kultibasyon. Dapat may nangyayaring pagbabago. Ang pangunahing tungkulin ng Qin Chanjian ay regular na linisin at pinuhin ang mga kaluluwa ng mga mataas na kultibador at gawing mga kristal ng kaluluwa para sa makinarya na ihahandog sa Panginoon ng itaas na mundo. Ngayon ay inayos pa talaga ng sekta ng Kenglan ang sakuna ng langit. Kumalat ang sabi-sabi na walang pinsalang alay ang maaaring makapagtatag ng pundasyon. Kung ang lahat ay makapagtatatag ng pundasyon ng walang pinsala, paano pa huhututin ang mga basura sa mga ugat at meridian na hindi na dumadaloy ang banal na kapangyarihan ng lupang banal? Pagkatapos tumaas ang kapangyarihan, paano pa sila makakakuha? Nililimas nila ang pundasyon ng ating imperyo ng Daki. HMP, walang pakialam kahit sino pa ang Diyos na lihim na sumusuporta sa likod mo. Ngayon, mismong ang batas ng imperyo ng Daki ang dudurog at wawasak sa iyo. Ito. Paano kaya ito posible? Anong klaseng mahiwagang teknik ito? Hindi ba ang kultibasyon ay tungkol sa sanhi at bunga, pagputol ng kapalaran, at mapait na pagsisikap? Bakit nila nagagawang sa ganitong bakal na bahay? Mabilis na magtayo ng pundasyon. Hindi maaari ang ipinagbabawal na salamangka na ito kung kumalat sa gitnang kapatagan. Sa loob ng 100 taon, ang lahat ng lugar para sa pagsubok ng pagtaas sa ilalim ng imperyo ng Immortal ay tuluyang mawawala ng kontrol. Dapat itong ganap na lipulin. Sino ka ba? At naglakas loob pang maglabas ng sarili mong tunog sa Kenglan Garden District, bastos na pagpatay dahil sa sama ng loob, dakpin siya. Mga langgam lang na ilang nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, at nang ahas pang sumigaw sa harap ko. Narito si Ji Wudao, tagapagsiyasat ng imperyo ng Daki. Ang sekta ng Kenglan ay nakipagsabuatan sa Diyos na demonyo mula sa labas ng mundo, at binabaligtad ang kapangyarihan ng imperyo ng Immortal. Ang sala ay nararapat patawan ng malawakang pagpatay.
Aba! Saan nanggaling ang munting rebeltong ginto na ito? Bakit may dala pang pambasag sa ari-arian ng bayan? Babala na tukoy ang isang super lakas sa gitnang kapatagan. Ang mga puntong sinusubaybayan ng yugto ng pagyos ng imperyo ng Daki ay nilusob ang base. Sinusubukan ng target na ito na wasakin ng low-dimensional na power grid. Ipadala ang mga core coordinates ng sandbox sa transmission channel. Kung matagumpay ang paglipat ng coordinates, maghahatid ito ng maagang pakikialam mula sa pinakamataas na Diyos ng gitnang kapatagan. Hanay ng salamin ng pagtaas ng demonyo. Ang posibilidad ng pagkawasak ng sandbox base ay 70%. Kahit ang mga coordinate papunta sa lupang banal ay ipapadala pa. Gusto mo pa yatang lansagin ang poste ng linya ko. Kung makatakas ngayon ang gintong lalaking ito, malilipol ng tuluyan ang aking base sa taniman. Gusto mo bang pumunta sa imperyo ng Daki para magsumbong? Nakaporma at bantog na Panginoon ng Langit, ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Ano ang tinatawag na pag-format ng impormasyon sa mas mataas na dimensyon? Pagiging instrumentong may anyo. Anong dimensyon ba ang loang ito na mahiwagang sandata? Ay! Ang gintong munting tao na ito, mabilis pa ring gumapang. Ang kilos niya ay parang tumatalbog na palaka. Sabi ni Mo siya sa akin, ang kautusan ni Ching Tian para hanapin ang langit. Bumaba na ang Nanjiang. Kayang puwersahang durugin ang espasyo sa labas ng dimensyon. Isang dakilang Diyos na demonyo, nagpakilos ng naglalakihang tibak ng kalangitan ng imperyo ng immortal. Lahat ng nakatagong bundok at ilog sa ilalim ng malaking bangin ng Nanjiang, at ang hukbong bakal at bakal na kahindik-hindik, agad na tipunin ang lahat ng matuwid na sekta sa Nanjiang, at pati ang lahat ng mga matandang halimaw ng ikalawang antas na sekta na umaasa sa imperyo ng immortal. Ito ang bakal na utos ng imperyong Daki. Sa loob ng kalahating araw, kailangang makita ng utos na ito ang daan-daang sanggol na nagtipon sa bundok ng Kenglan. Pawiin ninyo agad ang sinumpang bayan ng mga halimaw na nakakonekta sa kuryente. Tama, bagay mula sa labas ng daigdig. Iyong kapirasong jade pendant, nagtatago ng walang kapantay na pagkakataon para baligtarin ang apat na banal na lupain. Kunin lang natin pabalik ang jade pendant, hindi lang ako makakapanumbalik ng dalawang mata. Kundi kaya ko pang maghugas ng demonyo at umakyat sa langit, ipasa ang utos, ilabas ng mga pinakatalinong disipulo ng sekta ng Xuanming ang lahat, umalis na ang hukbong natatakot na sekta ng Daki para lusubin. Noon yon, niyurakan nila ang mahigit 100 sekta sa Timog Kanluran. Aba! Malakas nga ang dakilang Panginoon, pero malayo ang ilaw para makahingi ng tulong sa malapit. Kung hindi susunod sa hatol ng kamatayan, tayong lahat ngayon ay malilipol na. Sa Timog Kanluran, matagal nang kinikilalang ang Daki ang batas mismo. Ang apat na banal na lupain ay nasa itaas. Hindi pwedeng basta may mababang sekta. Ang kasalanan ng sekta ng Kenglan ay di may kakaila. Pakikipagsabuatan sa masasamang Diyos mula sa labas. Pagyurak sa mga ugat ng lupa. Ang parusa ng kulog ay dapat magpabagsak sa sekta. Lahat ng mga naglilinang sa loob ng sekta, na kusang isinuko ang kapangyarihang elektriko, bilang parusa ay may iwan ng buhay para maging alipin ng dugo. Kung may susuway at lalaban, papatayin ng walang aitetirang damo. Patayin, patayin. Itinuturing lang tayo ng mga tradisyonal na nagsasanay ng immortalidad na parang basurang damo. Ngayon, sa biyaya ng dakilang Panginoon, ang tuwid na katotohanan ay dumating sa atin. Lahat ay magiging mga dragon. Kailangan ng imperyong Daki ang ating mga buhay. Kailangang linisin din tayo ng apat na banal na lupain. Dahil itinakda na ng landas ng immortalidad na ito na isa itong libingan, ngayong araw, kaming 3,000 disipulo ng sekta ng Kenglan, ay magpapalit ng lambat at babagsak sa ulupong na ito. Bumabagsak na ang langit, pangkat ng pinagkukunan ng enerhiya. Ilagay ninyo ang pangunahing pihit ng punyal ng sekta sa pinakamataas na antas ng karga. Lahat ng disipulo ng sekta, lumipat sa output na kontra sa kalaban.
Pati ang panloob na kasuutan ng Imperyong Daki, napunit na rin. Iugnay ang output sa network at superconductor array para matibay na maarang ako. Imposible yan, hindi pwede yan. Nagtipon ng isang pagbangong pupuksa na may lakas ng 100,000 disipulong naglilinang. Ang estruktura nito ay nabubuwag na ng elektromagnetikong pagtanggi ng layer na ito ng asul na network, nababaliw na napupunit at nababasag. Hindi pwede yan. Katatapos ko lang sa haligi ng liwanag, gamit ang lasong nakakapinsala sa katawan ng bitin ng sanggol na magpapatunaw sa buto. Paano itong napakadaling nagkapira-piraso? Mga kawal ng Imperyong Daki, nasa itaas. Ang isang palapag na lambat ng kulog lang ay gusto pang hamarang. Mga kabalyero ng immortal. Durugin ninyo sila para sa akin, mga tagapagtanggol ng hukbo. Natunaw ang mga kawad ng planta numero 2 sa hilaga ng sekta. Bumagsak ang 1/3 ng pressure array. Mahigit kalahati ng pangkat ng enerhiya ang patay o sugatan na. Huwag umurong. Ikabit ninyo ang backup na electric gate ng planta numero 2. Ay konekta sa pangunahing linya ng enerhiya ng dakilang Panginoon. At ihatid sa imperyong daki niya. Mga kapatid, bihira na tayong nakalampas ng ilang araw na parang tao. Gusto mo na ngayong bumalik kami para sa ritual. Kayo naman ang magiging mga aliping dugo at gagawa ng elixir. Wala nang natira sa mga kapatid ng pangkat ng enerhiya. Ako ang hahawak sa buong sekta at susunod sa utos. Ang gustong magpatuloy bilang alipin ay lumuhod. Ang ayaw maging alipin, isama ninyo sa akin ang linya at ang network na ito. Gawing linya at network. Aba. Ang mga maliit na tao sa grupong ito, ang tindi pala kung makipagbakbakan. Ang mga alon ng lakas espiritual na lumalabas, ay halos napaso pa ang mesa ng matandang ito. Ang lakas ng eksena. Kung gusto ninyong magbarilan bilang grupo, sige lang. Ang pandaraya sa ere. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw ang maliit ninyong mundong ito. Sa harap ng absolutong lawak ng pisika at mga konstanteng pangkosmiko, ang tinatawag ninyong napakalumang paglinang. Gaano ba talaga katawa-tawa? Hangin. Anong klaseng hangin ba ito? Ni bahagya ay walang alon ng espiritong kapangyarihan. Paano ito nangyari? Ang ilang daang taon kong tinitipong lakas ay sinisipsip pala. Ah. Isang hinga. Ang hukbong sangkaterbang sanggol na cultivador, sa harap ng absolutong enerhiyang pangkosmiko, isa lang kayong buhangin sa ilalim ng matinding araw.
Ah, dahil ang apat na banal na lupain ay mahilig mang-alap ng mga piraso ng kaluluwang banal, ang pandaraya sa ere. Ngayon, tutulungan ko kayong i-format ang mga kaluluwa ninyo. Ayaw ko. Ang apat na banal na lupain ng Imperyong Daki, ang bantay sa langit. Wala pa ang target ko. Ang buong mass cleansing sa Xinjiang. Mas komportable na ang ibabaw ng mesa ngayon. Musha, ang matandang halimaw ng Imperyong Daki. Isang hinga lang ng dakilang Panginoon at naglaho agad siya na parang usok. Dakilang Panginoon. Dakilang Panginoon, walang hanggan ang banal ninyong kapangyarihan. Dakilang Panginoon, walang hanggan. Ang huling laban, lubos nang naisakatuparan ang mga pangunahing misyon, naitakda at natapos na ang lahat ng panlabas na checkpoint. Ang lumang sistema sa Xinjiang ay ganap na binura sa purong pisikal na paraan. Sa batas ng pamamahala ng Imperyong Daki sa Xinjiang, ganap na naputol. Binabati ka namin, host. Ang progreso ng buong pagbabago ng Sun Table ay umakyat sa 50%. Matagumpay na nailunsad ang bagong panahon ng maliit na mundo. Mga bata, ayos ang gawa ninyo. Hindi na sayang ang bayad ko sa kuryente at tubig. Naputol na. Ang mga batas ng realidad ng Xinjiang ay winasak mismo ng isang puwersang hindi kayang ilarawan. Mula sa talaan ng dakilang kosmiko ng langit at daigdig, ganap itong binura. Hindi lang si Taiyang Zuan na si Jiwu daw, pati ang 30,000 diablong buwanang bakal na golem at daan-daang sanggol na cultivador. Sa loob lamang ng 3 hinga ay lubos na nawala ng sanhi at bunga. Doon, malinis na malinis. Parang kailanman ay walang nagkaroon ng mga cultivador roon. 3 hinga at tinapos ang daan-daang sanggol na cultivador. Walang kahit isang bakas ng eksena ang nakabalik. Hindi ito ganyang klase ng kakayahang kayang taglayin ng mga tagapagsanay sa mundong ito. Ito ay isang masamang Diyos mula sa labas ng mundo na tumawid sa hangganan ng Void Wall, at pilit na napadapa sa Xinjiang. Ipasa ang pinakamataas na kautusan ng emperador. Mula ngayon, isara ng mahigpit ang lahat ng puwang na patungo mula Central Plains papuntang Xinjiang. Ang teleportation array ay magtatayo ng walang hanggang pader ng mga immortal sa loob ng libu-libong milya. Pagkatapos hindi lubusang siyasatin ng likod ng sekta ng Kenglan, ang tunay na pinagmula ng misteryosong nilalang na yon. Dapat sana ay ako mismo ang makipag-ugnayan sa banal na lupain ng Taiyang Zuan para iulat ang impormasyon tungkol sa biglang paglihis ng kapangyarihan sa Xinjiang sa matandang ninuno ng banal na lupain. Natapos na ng dakilang Panginoon ang paglilinis sa Xinjiang. Ngayon, dadalhin ng inyong disipulo ang 30,000 cultivator ng buong sekta. Palabas ng pass para lusubin ang hilaga. Ipapasa ko ang batas ng langit na dumadaloy ng diretso at ang katotohanan sa lahat ng mundo ng Central Plains. Natapos na ang unang season ng Rookie Village. Sa Central Plains, hindi lang may mas mataas na antas ng mga materyales, mayroon ding Royal Treasury ng Imperyong Daki, at pati ang 4 na banal na lupain. Sige. Dahil mahilig kayong maglaro ng pagkakandado sa Imperyong Daki, kung gayon ngayong pagkakataon, isasama ko ang mga worker ko, at opisyal na bubuksan ang panahon ng pag-angat ng industrial makeover ng barbarong makina.